Update ko lang kayo guys sa in-upload nating short video ng 4 MOSFET na IGBT natin. So ito yon. So bali kompleto na siya. And gumagana na rin to guys. May mga na-encounter lang tayong mga issues sa pag-build nito. So bali unahin natin guys dito sa kanyang PWM. So yung PWM niya guys, wala siyang totem. Nakukulangan ako sa signal na nilalabas niya o yung frequency. So kaya nag-reinforce tayo guys, or nilagyan natin siya ng totem drive. So para gumana guys yung GDT natin. And dito naman sa GDT guys, may issue rin to dito sa ilalim. So ipag-swap lang natin yung dalawang pin dito sa kanyang kabilang side. So ayan siya. Once kasi na nilagay lang natin to, di siya maglalabas ng signal at iilaw lang yung nakaseries na bulb sa kanya. So kailangan ipagpalitin natin yung dalawang pin na yon. Dito sa kanyang signal or papunta sa kanyang mga MOSFET ay kung mapapansin nyo, apat yung pumunta dito. So yung dalawa nasa ilalim, ay yung isa nasa ilalim. So dito ay tatlo. So bali yung magiging positive nyan ay itong heatsink. So kung mapapansin nyo guys, wala na siyang nakalagay na mga pads para ma-isolate yung heatsink natin sa mga MOSFET. So bali positive na lahat yan, yung drain ng ating MOSFET. And sa kanyang source naman, sila yung pupunta dun sa ating transformer. And dito naman, kulang pa tayo ng mga capacitor na dalawa. So 100 UF, 450 volts. Ito naman sa kanyang IGBT driver ay yung version 4 yung ginamit natin. So meron din akong version 3, pero mas maganda to guys kasi mas maganda yung flip-flop niya dahil 55555 yung ginamit na IC. So dito sa ating IGBT 60N100, isa lang. So matibay na to guys, di siya basta-basta nag-iinit. And bali kung tatanungin nyo guys kung gumagana na to yung kung gumagana na yung kanyang auto duty, yes guys, gumagana na yung kanyang auto duty. So bali sa another video natin gagawin yung spark test at torture test na gagawin natin dito. So dito sa transformer natin, gumamit tayo ng EE35. So yung original nito guys, na winding sa kanyang secondary ay 80 turns lang. So yung ginawa natin ay 120 turns. So ma-adjust naman natin yung sobrang output na nilalabas nito dito sa ating trimmer na dalawa na to. So ma-adjust natin dyan yung limit lang na gusto natin na ilabas sa kanya na voltage. And meron na rin pala tong built-in na fan delay. So bali na subukan ko na to guys, kung mapapansin nyo dito sa kanyang terminal. So nagkaroon na ng corrosion. So bali dalawang beses na natin itong na-try. Yung battery kasi natin, ito siya. Nagkakaroon siya ng corrosion. So bali natest na natin to. Ito yung mga nakuha niya nung una. And yung kalawa guys, ito siya. Yung malaking tilapia. So yan, may mga tinatapos pa tayong stunner guys. Ito yung isa na ito yung build natin na fully wang guys. Fully wang 6M to. So RE fully wang 6M. So hanggang ngayon yung kulang na lang niya ay yung box. So di pa natin siya nabibili. And then ito yung nauna nating version sa fully wang 6M. May box na to. Kaso nga lang nagkakaproblema lang ako dito sa kanyang protect. So di ko pa siya maasikaso dahil sa busy na rin sa trabaho. And ito yung binigay pala sa atin ni Sir Isagani. Yung transformer ay na-adjust ko na yung output niya. So nalagyan na rin natin ng board. And gumagana na rin to. Yun nga lang ay kulang pa tayo ng dalawang MOSFET tsaka yung mismong kaha niya. So yun lang guys, in-update ko lang kayo dito sa in-upload nating short video. So ito na siya ngayon, buo na. Nga pala, yung box na ginamit natin ay ito. So box to na galing din sa Vietnam. So ayan siya. Mas maganda tong box kaso nga lang
eh mahirap, may mga kulang siya, wala siyang switch, wala siyang mounting sa voltmeter. So yung issue ko lang dito, wala siyang mounting sa switch, yung nakalagay lang dito na output dalawa, tsaka yung para sa kanyang adjustment frequency tsaka flip flop, ito lang siya. So yung switch wala itong nakalagay, pero ayos na rin yan. Mas madali siyang disassemble dito sa box na to. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood.